Blessed day sa bawat isa sa atin. Muli, atin pong itutuloy yung ating pag-aaral patungkol sa series of salvation. So, next topic po natin, yung tanong patungkol dito na can we lose it or not, yung ating kaligtasan. So, merong dalawang maling turo patungkol dito na tayo titingnan, no? The salvation you receive from the Lord can be easily lost, no? Para bang yung kaligtasan, pwede ba itong mabilis na mawala? Kamukha na kapag ikaw ay tumanggap ng kaligtasan ngayon, tinanggap mo si Jesus at nagkasala ka, tapos mawawala na yung kaligtasan. Ito pong turo ng ito yung mali, no? It's very wrong, no? So, yung pangalawa, yung the salvation you receive from the Lord can never be lost. Yung ito po maling doktrina rin, no? This wrong doctrine teaches that once you are saved, you are forever saved. And even if you backslide to your former sinful life, these teachings too is false, no? Yung para bang pag tinanggap mo na, kahit na gumawa ka na ng kasalanan, siligtas ka na rin eh. Mali din po ito. So, kailangan po nating i-correct ito. Kailangan magkaroon tayo ng balancing turo patungkol dito. Kasi kapag hindi natin nalaman yung tamang turo dito, mali din po yung application natin. Mali din po yung buhay natin. No? So, ano po yung dapat nating paniwalaan dito? No, if you are saved, the salvation you receive is not easily lost. Hindi po kagad-kagad nawawala yan. No? Kasi kapag tinanggap natin si Jesus, naging anak ka ng Diyos. No? Sinisecure ka niya. So, maybe kapag nagkasala ka, nawawala yung fellowship mo. Yun, para bang nanlalamig ka. But not yung relationship mo. No? Pag anak ka ng Diyos, anak ka niya. No? There are 3 reasons why Christians continue sin. Merong 3 dahilan bakit ang Kristiyano ay nagpapatuloy sa pagkakasala. No? So, sabi niya rito, siguro, number 1 is, he or she is saved but still childish in faith. So, yun, no? Baka siguro kaya siya nagkakasala, hindi pa siya na-mature, no? Childish pa siya, bago silang pa lang. Sabi po ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1, hanggang 4, brothers, I could not address you as spiritual but as worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is a jealousy and quarreling among you, you are not worldly. Are you not acting like mere men? For when our says, I Paul, another I follow Apollos, are you not mere men? So, parang dito meron pang pagkampi-kampi, no? Tinutukoy dito. So, meron pang childish yung faith natin. So, kaya nagkakasala tayo. Yung mga decision natin, yung galaw natin, hindi natin alam. Parang wala tayong understanding. Yung pangalawa, he or she saved and has matured in faith but has turned back from following the Lord. Yan. Yung nanampalataya, tinanggap niya, nag-mature naman. Kaya lang, sa kinatagalan, nag-backslide siya, nanlamig siya, nag-backslide siya. So, kapag nag-backslide, sabi niya, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and we are again entangled in it, and overcome, they worse off at the end that they were at the beginning. O mas grabe pa nung umpisa kaysa sa dati, no? Mas grabe pa sa ngayon kaysa sa dati kapag tinanggap mo na si Jesus at ikaw ay muling namuhay sa pagkakasala. Yun ang dalawang dahilan kung bakit nagpapatuloy sa kasalanan ng tao. Most of the sin we have committed after we receive Jesus Christ are the result of our immature faith. Not because we are rebel against God,
Many baby Christians live their lives without so much difference from those who are away from God. Para bang pag immature ka, makikita mo walang pagkakaiba, no? The same thing sa mga hindi pa mananampalataya, no? So dito, there are two reasons why they remain childish in faith. Number one, they were not nurtured by a spiritual father. Wala silang discipler. Yan. Hindi sila nurtured. Meron man, hindi sila nadi-disciple na maayos. So, we must submit to a spiritual authority for us to grow and be equipped. Sabi po ng Timothy, no, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses and trust to reliable men will also be qualified to teach others. 2 Timothy chapter 2 verse 2. No, supposed to be talaga, nung tumanggap tayo sa Panginoon, kaya ng tayo po'y tinitrain, ini-equip, nurture, dinidisciple para tayo'y lumago. No? Ang pangalawa, they did not discipline themselves. Hindi sila na-disiplina. For us to grow, we need to pray, read the Bible, go to church, be holy, and fellowship with other believers. All these needs self-discipline. Itong mga bagay na ito, kailangan ito. Because kailangan ng disiplina para lumago tayo. He who began a good works in you will faithful to complete it. Gusto yung pagpatuloy ng Panginoon. Ngayon, kung gustong kahit na po tatalikod tayo, gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para ibalik tayo. Kasi mahal tayo ng Panginoon, kasi anak tayo. Hindi mo talaga matatakasan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para maibalik ka sa Panginoon. He will send someone to encourage and advise or rebuke you. Magpapadala siya ng mag-guide sa'yo, tutulong sa'yo, mag-encourage sa'yo, mag-advise sa'yo para mabalik ka. And then, magpapadala sa'yo ng problema para magising ka to awaken you. Kaya, minsan, bakit meron akong problema? Siguro ginigising ka ni Lord. O kaya, bibisitahin ka ni Lord through dreams and vision. Yan. And, so, minsan, yan, at saka isa pa, yung didisiplinahin ka so that you will return. No? Parang anak, no? Wag gusto mong maturuan ng iyong mga anak, didisiplinahin mo. Minsan, pinapalo pa ng mga magulang para matama. So, ang Diyos po'y committed to fulfill the plan in your life, no? Sa buhay mo. Therefore, we need to be committed also by obeying Him and surrendering our lives to Him. There is a possibility that the salvation we receive can be lost. Yes, there is a possibility. Paano paraan? If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. So, kapag pero mo namatay si Jesus dahil sa ating kasalanan, and yet gumagawa ka pa ng kasalanan kahit na tinanggap mo na si Jesus, you deliberately, no, ginagawa mo yung kasalanan, no? No, ito po yung tinuturo ng Bible. True, we are saving Christ, but the verses that we can lose our salvation if we willingly return to our sinful lifestyle. No? Ang Diyos po'y may karapatan na husgahan tayo, i-judge tayo. Kahit na po, iniingatan niya yung pamilya niya kapag meron pong rebelde sa family niya. So, para hindi ma-pollute yung pamilya niya. So, gusto niya na wag tayong mag-create ng sariling culture na idadamay natin yung mga ibang kapatid natin. So, ipinapunish niya yung mga nagkakasala. Kaya nga po, no, yun talaga. Kasi ang Diyos po ay matuwid at matuwid po siya. Mapagmahal siya pero matuwid siya. Nagko-correct siya. No? Ito yung mga three things na makikita natin na talagang deliberately, no? He or she mocks the Son of God who died on his or her behalf. Yan. Pag tinutuyan, may minomok natin ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, no? Na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo.
Another thing is, he or she does not value the blood that washes away sin. Yung hindi mo binavalue ang dugo ni Kristo Jesus na naghugas. Sabi nga niya, tayo naligtas hindi sa ginto, kundi sa dugo ni Kristo Jesus. So, mas mahalaga yung dugo kaysa sa ginto. Sa harapan ng Diyos, yung dugo ni Kristo is ito po yung malinis, walang batik, walang dungis. Or he or she grieves the Holy Spirit living in or her. Yung ginigrieve natin yung Holy Spirit. No? Hindi natin siya pinapakinggan. Talagang sinasaktan natin. Kung ano yung gusto niya, hindi natin sinusunod. O talagang nagigrieve yung Holy Spirit. Amen? These verses in the Bible that says we can lose our salvation. Revelation chapter 3, verse 4-5 says, our name can be removed from the book of life if we don't live in victory over sin. Ayan, mabubura po ating pangalan sa aklat ng buhay kapag hindi tayo namuhay ng nagtatagumpay sa kasalanan. Another thing is, sabi niya sa Matthew 24 verse 9 to 13 says that in the last days many believers will turn away from God because our sin will increase in earth. Talagang maraming tatalikod. Ito'y prophesy ni Jesus Christ, no? Na marami daw yung tatalikod sa kanilang pananampalataya sa huling panahon. No? Jesus has taught us 3 parables in the whole chapter 25. No? Yung po yung parable na tinuro niya. Yung pong 10 virgins, yung pong maraming importanteng pinakita niya rito na napakahalagang paglalarawan. No? At saka dito po sa John chapter 15, kapag sabi niya, dapat connected tayo sa vine, no? Pero kapag pwede tayong makat kapag tayo hindi na namumunga, hindi tayo sumusunod sa kanya. Yung pong branch na nakat matutuyo at itatapan at susunugin. Pinapakita po rito. No? Kikita natin sa Galatians chapter 5, no? At marami pang mga talata patungkol sa pagkawala ng kaligtasan. If we just deliberately, pero kapag tayo'y lalapit kay Kristo, huhingin ng tawad, aaminin na tayo nagkakasala, siya'y tapat na Diyos na handang tanggapin tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi banal ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Hindi naman po ganun kababaw ang kanyang patience. Pero if He sees na talagang wala na tayong interest, wala tayong concern, talagang tayo tumalikod sa kasalanan, of course may judge tayo. Pero ang Diyos po, ahabulin tayo ng pag-ibig niya. Kahit na maging sino tayo, nagkasala tayo, hindi kagad nagwawala ng pag-asa o para bang tinatalikuran tayo. Gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para maibalik tayo. No? Yun po yung kaligtasan. Siguro, yung relasyon mo sa Diyos, medyo yung fellowship mo nawala, pero doesn't mean yung relationship mo ay nawala. Still, anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kailangan magpasubmit ka, isuko mo ang buhay mo, at alam mo kapag nagsusuko ka ng buhay, mamumunga yan ng mabubuting bagay. No? So, kailangan po wag tayong tatalikod. No? Yung application natin, are you ready to submit to the Lord so much barefoot according to His will? At yung pangalawa, what must we do? We don't know. So we don't experience backsliding. No? Ano ba yung gagawin natin para hindi tayo makaranas ng backsliding? Mga masagot yan, mga application natin. Kailangan ingatan natin ang ating mga sarili. Amen? Si Lord, ulitin ko po, si Lord is committed to fulfill the plans in your life. You was also committed. Mahal ka ng Diyos, kapatid. God bless you at pagpalain ka ng Panginoon. See you sa next lesson.